Tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng ating pananambahan. Ang lahat po ay aking inanyahan na tumayo upang magbibigay galang sa salita ng ating pinakamahal pa Panginoong Isus, na ito po ay pagdadalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po, ating beloved na my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Say praise the Lord. Masiglang palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mga mahal, itaas muna natin ating mga kamay, mga kapatid. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga mahal, sama-sama tayong humiling sa mahal na Panginoon ng kanyang patnubay. Mga mahal, dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, napakabuti mo sa amin. Mahal na Panginoon, napakadakila. Patuloy mong dinirinig kami, O Diyos, sa aming mga dalangin. Mahal na Panginoon, maging mga bagay na hindi namin po idinadalangin, ngunit ito'y nakakabuti sa amin. Iyong pinagkakalob sa amin, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong kalinga, sa iyong pag-ibig. Mahal na Panginoon, sa iyong patnubay. O Diyos, sa mga sandaling ito, umambanal. Mahal na Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong salita. Mahal na Panginoon, dalangin namin, O Diyos, sa pagunat panalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. O Diyos, kami nagsumamo sa mga sandaling ito. Tumimo sa aming mga puso ang iyong mga salita, Ama, yung mga pangako, upang siya naming lakaran, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, habang kami naghihintay ng pagbabalik mo, mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat, marapatin mo, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, Lord God, na kami makabahagi. Mahal na Panginoong Jesus, Lord God, na iyong gawain. Ito ang aking samot dalangin at sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, unbelief and doubt, hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Amen. God bless you po, mga kapatid. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal na purihin ang mahal na Panginoon. At magandang umaga sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Sa dakong ito, mga minamahal ng Maribeles, Alas Asin, Maribeles, Bataan, mga kapatid. At ganoon din po sa lahat ng mga patuloy na nakikita natin ang kasama natin sa pagsamba. Mga minamahal, God bless you so much po sa inyong kasigasigan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. May kagantihan po ang lahat ng ating pagsusumikap. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Wala pong kalugihan. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. At nais ko rin batiin ating mga baguhan, mga mahal, ating mga minamahal ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po. Maging sa lahat ng mga nanonood po ngayon, mga kapatid, dito sa ating bansa at sa labas po ng ating bansa. Amen. At ako po, ang minamahal, ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating minamahal, ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida at ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children and the Almeida family. Mga minamahal, at patuloy nating inaalaala ang ating binabahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Sa lahat po, mga minamahal, aking mga kamanggagawan, mga ngaral, ating mga elders, ating mga awit manunugto, magandang umaga. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa ating aralin sa umagang ito. Amen. At mga minamahal, ito po ay nasa 2 Peter chapter 3, verse 9 to 12. Bago po, mga minamahal, bago natin simulan ito, mga kapatid, kung napapansin po ninyo, ay meron na po tayong monitor. Amen. Say, praise the Lord, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. At meron pong ginamit ang dakilang Diyos natin, mga minamahal, na siya po ay nagkaloob, mga kapatid ko, ng 50,000. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, mahal, upang alam nyo, hindi siya taga rito. At taga Manila siya, mga kapatid. At nagmamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. Ngayon, mahal, hindi lamang sa isang outreach, hindi lamang po sa main church, kundi, ngayon, mahal, ang puso talaga niya, ngayon, mahal, ay napakalawak. Gusto niya, mga kapatid, gawain talaga ng mahal ang Panginoon ay mapabuti. Amen. Praise God, mga minamahal. Yan po ay tanda, mga kapatid, na hindi talaga mapigil ang pagpapala, ang pagpaprovide ng dakilang Diyos sa kanyang balalag gawain. Amen po ba? Ayun, mahal. At mga minamahal, alam nyo, kahit na talagang
hindi taga rito ay ginagamit ng mahal na Panginoon, mga inamahal. At siyempre po mga kapatid, nais din natin pasalamatan yung mga kapatid natin, mga inamahal sa dakong ito, na patuloy na nagtatapat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga inamahal. At alam niyo mga kapatid, itong ating stage na to, at yung ating fasting house, yung ating Sunday school, mga inamahal, multipurpose mga kapatid. At yung ating, yung ating instrumentalist area. At marami pa pong darating, mga minamahal. Amen. Ng mga project natin. Iyan po ay sama-sama ninyong pagtatapat, mga kapatid. Lahat muna magsabing, praise the Lord, mga minamahal. God bless you so much po, mga kapatid. At mga minamahal, pagpalain ng dakilang Diyos ang nagkaloob ng ating pong bagong computer. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise God. Kaya kahit na po mga kapatid ko ay maghapon magdamag na naka-open yan, ay talagang hindi po siya mag-overheat. May mahal dahil sa may kamahalan pero napakaganda. Amen po. Praise God, mga minamahal. 2 Peter chapter 3, verse 9 hanggang 12, sabi ng Bible, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt. The elements shall melt with fervent heat. The earth also and the work that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought you to be in all holy conversation and godliness, looking for the hasting unto the coming of the day of God, wherein the heaven being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Amen. 2 Peter 3, verse 9 to 12. Mga mahal, ibigay muna natin ang ating title, mga kapatid ko. Ito po ay, mga minamahal, nandito po, mga kapatid ko, sa last verse po natin. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought you to be? Yan ang ating title. What manner of person ought you to be? Sa Tagalog po, mga mahal, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Amen. Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Basahin po natin sa Tagalog, mga beloved elders po natin. Ayon sa sa kalawang Pedro 3:9 hanggang 12. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, Amen. na nasang kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw na ganito. Anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay ay may pagkamawain. Ayon sa 12, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan ay nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ang mahal na Panginoong Susang magpala sa kanyang salita, mga kapatid. Dito po, mga minamahal, sabi sa 11, yamang ang lahat ng mga bagay na ito magpupugnaw ng ganito. Ano ang anyo na mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Mga mahal, nabasa po natin sa mga talatang ito, darating po ang panahon na gugunawin ng dakilang Diyos ang lupa.
Gugunawin ng dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat ng nasa lupa. At iba po yung hell, iba po yung lake of fire. Yung lake of fire, mga minamahal, wala pa ngayon. Gagawin pa lang ng dakilang Diyos yan. Yung hell, meron na po, mga minamahal. Ang tawag doon, prison hell, mga kapatid. Doon, ikinukulong, mga minamahal, yung mga makasalanang namatay. At pagdating po ng white throne judgment, mga kapatid, hahanguin sila ron. At sila po'y hahatulan doon sa white throne judgment, sabay tapon sa lake of fire. Saan ang lake of fire? Ayun, mahal, sabi nung nabasa natin, magugunaw itong lupa, mga kapatid. Ito ang gagawing lake of fire. Ang buong kalupaan, ito po ang gagawing lake of fire. Lahat po, mga minamahal, ay masusunog. Matutunaw, mga kapatid. Sabi ng talatang nabasa natin, mga minamahal, alalahanin natin muli, sabi rito, mga kapatid ko, Jeez, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, ang kalingitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. Pati po ang langit, mga minamahal, ay mapaparam. Ang mga bagay sa langit ay mapupugdaw sa matinding init. Tutunawin sa matinding init. Mga minamahal, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog, mga kapatid. Mag-melt lahat ito. Ito po ang gagawing lake of fire. So sabi rito, mga mahal, may paalalang dakilang Diyos sa atin. Ang salita po ng dakilang Diyos kasi nagsasabi na ang dakilang Diyos darating siya para kunin ang mga ligtas. Amen po. Sila ng mga pinatawad po, mga minamahal sa kasalanan. Tayo po yon, mga kapatid, si Amen. Tayo po ng mga naglilingkod sa dakilang Diyos ng tapat. Mga minamahal, yung mga tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, at higit po sa lahat, yung mga handang-handa sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Say Amen? Kaya sa verse 11, kinakausap tayo ng dakilang Diyos dito. Sabi rito, mga minamahal, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo, sabi rito, sa banal na pamumuhay at pagka-maawain, mga kapatid. Ayan. Mga minamahal, napakaganda po nitong ating aralin, mga kapatid. At mas maganda, mga minamahal ko, mas panalo ka kapag ka ikaw po ay maamo. Amen ba? Mga minamahal, isa yan sa sinasabi ng Matthew chapter 5, mga kapatid, na mapalad ang mga maamo sapagat magmamana sila, mga minamahal, ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Mapapalad, mga minamahal, ang malilinis ang puso, sabi ng Matthew chapter 5. Amen po ba, mga kapatid? Mga minamahal, pinaghahanda tayo ng dakilang Diyos. Sabi ng Matthew 24 verse 44, therefore, ye also be ready, sabi rito, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Pagsipaghanda kayo, sabi rito, mga minamahal, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong kailan babalik ang mahal na Panginoon. Amen. Praise God. So anong dapat nating ugaliin, mga mahal, sa mga naghihintay sa dakilang Diyos? Gising pa po ba kayo? Ano po ang dapat nating ugaliin, mga mahal na mga anak ng Diyos? Tayo po na mga naghihintay sa mahal na Panginoon. Anong uri, mga minamahal ko, ng pagkatao ang nararapat sa atin sa huling panahon? Nasa huling panahon na po tayo. Amen? Anong uri ng pamumuhay ang nararapat sa atin ngayon, mga minamahal? Amen? Alam nyo, mga kapatid, bawat opportunity, mga minamahal, na binibigay ng dakilang Diyos sa atin, i-grab natin yan. Huwag nating tanggihan, mga minamahal. Huwag nating tanggihan. Tayo po na mga pinagkatiwalaan lamang ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ng dakilang Diyos, ng kanya-kanyang mga talento, mga kapatid. Meron tayong kanya-kanyang mga talento. Pagyamanin natin yan, mga minamahal. Ipinagkaloob yan ng mahal na Panginoon, ipinahiram lang. Ipinahiram, ipinagkatiwala lang. Para tayo po'y may maipaglingkod sa ating mahal na Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang church. Amen po. Kasi nakakalungkot naman, mga minamahal ko, para bagang dapat hindi na natin nakilala ang mahal na Panginoon kung nasa loob na tayo ng church pagkatapos wala tayong talent. Nasa loob na tayo ng church, mga mahal, tapos wala tayong magawa sa loob ng church, mga kapatid. Amen?
Nakakalungkot yun, mga minamahal. Kaya lahat po tayo, naniniwala ako, meron tayong kanya-kanyang talent na binigay ang mahal na Panginoon para mapagyaman natin, mga minamahal, ano man yung nasa atin. Amen po ba? Para gamitin po natin sa ating dakilang Diyos sa pagluluwalhati sa Kanya. Mga minamahal, sa Matthew chapter 24, verse 45 hanggang 51, mga kapatid, basahin po natin ang mga talatang ito, mga minamahal. Sa aklat na Mateo, Kapitulo 24, versikulo 41 hanggang 51. 45 hanggang 51. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang siya'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y pinagkatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapwat kung ang masamang alipin yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing, darating ang Panginoon ng alipin yaon sa araw na hindi niya na hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babakain at isasama ang kanyang bahagi sa mga papagpaimbabaw. Right. Doon na nga ang pagtangis at pagngalit ng mga ngipin. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga minamahal ko. Ipinagkatiwala lamang, sabi rito, mga kapatid, upang tayo po ay maging kapakipakinabang, ika nga, sa kanyang banal na iglesia, mga minamahal. Ang sabi rito, mga minamahal, sinong tao ang pinagkatiwalaan ng dakilang Diyos na napakasipag niya sa kanyang tungkulin, sa pinagkaloob, ipinahiram ng dakilang Diyos ay hindi siya nagpabaya. Ang sabi rito ng talatang nabasa natin, mga minamahal, ay katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ng dakilang Diyos, sa kanya'y ipagkakatiwala ko ang lahat ng aking pag-aari. Amen. Praise the Lord. Datapwat, sabi ng 48, kung ang alipin ay masama, sabi niya rito, magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang mahal na Panginoon. Magtatagal ang kanyang pagbabalik, kaya magsisimula po siyang makipag-inuman, makipagbugbugan, mga minamahal ko, gagawa ng kasalanan. Sabi rito, mga mahal, darating ang mahal na Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay. Ibig sabihin, ang dakilang Diyos po ang maghahanda rin sa atin. Amen ba? Praise the Lord. Kaya kung nakikita po ninyo, mga mahal, sa huling panahon ngayon, yung mga nanlalamig sa pananampalataya, bumabalik yung kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Nagkakaroon po sila ng revival, mga minamahal. Hindi katakataka yun, sapagkat sign yun na malapit ng babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Inihahanda niya na yung kanyang mga anak. Amen po ba? Sabi po rito, mga minamahal, kung merong alipin, sabi rito, merong naglilingkod sa mahal na Panginoon na alam niyang darating ang mahal na Panginoon, mga kapatid, pero hindi siya naghanda, o mahal, at inaapi pa, mga kapatid, yung mga kapwa niya, o mahal, siya po'y naging mabagsik sa kanyang kapwa, mga kapatid ko, hindi siya gumagawa ng mabuti. Sabi po ng dakilang Diyos, babalik ako na hindi alam ng taong ito. Babalik ako na hindi niya nalalaman. At sabi ng 51, siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Nakikinig po ang mga anak ng Diyos? Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Hallelujah. Nakakatakot ito, mga man. Kaya sa huling araw po, mga kapatid ko, alam nyo, meron talagang mga taong hindi rin maniniwala sa katuparan ng salita ng dakilang Diyos. Hindi po silang maniniwala, mga minamahal, sa sinasabi ng banal na kasulatan. Maiinip sila, mga kapatid. Ang dakilang Diyos po ay darating, hindi po inaasahan, mga minamahal, ng maraming tao. Tulad daw po sa magnanakaw sa gabi. Amen? Darating ang dakilang Diyos, hindi natin iniisip, hindi natin inaasahan, kaya kailangan po nating maging handa. Amen po? Lagi ang mga anak ng Diyos, laging dumadalo sa gawain, mga minamahal, laging kasabikan ang gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Praise the Lord.
At kung dati, mga kapatid ko, yung oras natin ay inuubos natin sa mga inuman, inuubos natin mahal sa mga sugalan, no? Ngayon, hindi na, mga kapatid. Yung mga Kristiyanong naghahanda ay, mga minamahal, yan po'y ibinubuhos niya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, dumadalo, nagbabasa ng Bible, amen? Praise the Lord. Nagpupuri sa mahal na Panginoon araw-gabi. Amen po ba, mga kapatid? Praise God, mga minamahal. Kaya, pinapaalala ng dakilang Diyos ito mga kapatid ko. Anong uri ba ng pagkatao ang nararapat sa mga anak ng Diyos sa huling panahon, mga minamahal na kanyang malapit ng pagbabalik, mga kapatid ko? Maging handa po ang bawat sa atin. Sa Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37, sabi po rito, mga minamahal, watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming, in the evening, at midnight, at crowing of the rooster, or in the morning, mga minamahal. Oh? Lest coming suddenly he find you sleeping, mga minamahal ko. And what I say unto you, I say unto all, watch, Panginoon. Sabi niya rito, maaring darating ang mahal na Panginoon, sabi rito, mga minamahal, ay maaring gabi, maaring sa hating gabi, lahat magsabing amen, at maaring sa pagtilaok ng manok. Anong oras ba tumitilaok ang manok? 3:00, hindi mo ba? 3:00 ba? Tapos 5:00, di ba? Anong kasunod, mga mahal? 7:00 yata, mga kapatid. Sabi rito, sa pagtilaok ng manok o sa umaga, mga kapatid. Amen. Kaya, mga mahal, ang buong Pilipinas ngayon ay tulog na tulog. Pero yung mga anak ng Diyos, ng Jesus Miracle Crusade, gising na gising ngayon, nagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, magdamag. Amen ba? Alam niyo, mga kapatid, mga mahal, nung una, mga mahal, na gawain po natin, ito hindi ko naabutan sa Urduha pa nung araw kasi ako po'y naabutan ko po yung Villaronet na, mga minamahal, yung bagong lipat sila sa Villaronet. Alam nyo, nung panahon na yon, mga kapatid, ang overnight po ng ating church, twice a week. Ang overnight nun ay Martes at Biyernes. Amen. Napakasigurista ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal. Imaginin mo, mga kapatid, twice a week ang overnight nung araw. Amen po ba? Dati mga minamahal, ang puri namin nung araw pagka-araw po sa pastoral house, 2 oras lang sa umaga, tapos na. Pero mga kapatid, nakita ng beloved honorable pastor natin, habang nagpupuri mga minamahal ng 2 hours, pinagpapala, dinagdagan, 3 hours, 4 hours, lalong pinagpapala mga minamahal, lalong dinagdagan ng puri. Amen ba? Umabot ng 7 oras, mga minamahal, ang puri sa umaga. Amen. At mga minamahal, 3 oras sa gabi. Yan po ang puri sa main church natin. 10 hours a day, mga kapatid. Amen. Kasi nakita ng beloved honorable pastor natin, minamahal, habang nagpupuri pala, mga kapatid, lalong pagpapalain. Lalong aayusin ng dakilang Diyos ang ating paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Alisin niya yung mga balakid sa paglilingkod, mga minamahal. Lalo kang ihahanda ng mahal na Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen ba? Pero kung hindi tayo prayerful, mga inmahal, hindi tayo ihanda ng dakilang Diyos natin. Amen? Tingnan natin sa Tagalog po, Marcos, Kapitulo 13, talatang 35 hanggang 37 po. Ayon sa Marcos 13, 35 hanggang 37. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo mangaratnan na nangatutulog. At ang sinabi ko sa inyo, ay sinabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sinasabi ng dakilang Diyos dito, baka dumating ang mahal na Panginoon, marat nang kayong natutulog. Ito po naman, mga mahal, hindi naman literal na tulog Yung tulog yung ating paglilingkod, tulog yung ating spiritual. Amen ba?
Kaya kapag nagkamali ka ng interpretasyon dito, mga mahal, nako, 24 oras, dilat ang mata mo kahit antok ka na ayaw mo pong matulog. Akala mo tuloy literal na tulog ito. Hindi po. Ito po yung sabi ng English, watch, magbantay. Amen? Sa Tagalog ay magpuyat. Amen ba? Kaya doon tayo mga mahal sa King James Version. Lahat magsabing amen, mga kapatid. Purihin ang mahal ng Panginoon. At alam niyo ba, mga minamahal, habang naghihintay po ang mga tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, dadanas po ang mundo ng kahirapan. Dadanas po ang mundo ng kahirapan, mga minamahal. Matthew chapter 24, verse 21 hanggang 22, mga kapatid. Basahin na natin sa Tagalog po, beloved. Sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa simula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas na tapwat dahil sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan niyo to, mga minamahal ko. Magkakaroon ng malaking kapighatian, mga kapatid ko. Sabi rito, na ang gayoy hindi pa nangyayari. Buhat ng pasimula ang sanlibutan hanggang ngayon. At sa 22, malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, sabi rito, paiikliin ang mga araw na iyon, mga kapatid. Ngayon, mahal, habang nalalapit ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, kapit sa pananampalataya. Mga minamahal, may mga ligligan eh. Liligligin tayo ng kaaway, mga kapatid. Ang matira, siyang matibay. Amen? Ang manatili hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Mga minamahal, nasa Bible po yan, lahat yan, mga kapatid ko. Kaya habang nalalapit po ang pagbalik ng dakilang Diyos, palala ng palala ang mundo. Mga mahal, palala ng palala ang mundo, mga kapatid. Kaya lagi ko sinasabi rito, mga mahal, kung naalala nyo, sabi ko, mga mahal, yung natutunan natin sa loob ng church na ito, siyang ibahagi natin sa sanlibutan. Huwag po yung mga bagay na sanlibutan ang dadalhin natin sa church. Amen. Maging wise po tayo, mga minamahal. Maging aktibo sa espiritual, maging aktibo tayo, mga kapatid, sa paglilingkod. Mga kapatid ko, maging aware po tayo, mga minamahal. Ulitin ko, yung mga natutunan natin sa church, siyang ibahagi natin sa mundo. Huwag yung gawain ng mundo, huwag yung kalayawan ng mundo ang dadalhin natin sa loob ng church. Amen? Kasi pag yun ang ginawa natin, dinala natin sa loob ng church, sisirain natin ang church, hindi natin alam. Amen ba? At ang galit ng dakilang Diyos ang aabot sa atin, ang darating sa atin. Kaya ingat po tayo, mga kapatid ko. Amen po ba, mga mahal? Alam nyo, isa pa, mga kapatid ko, na sign, habang nalalapit ang pagbabalik ng dakilang Diyos natin, palala ng palala ang mundo, mga kapatid. At hindi po magiging mabuti ang pag-uugali ng maraming tao sa huling panahon. Tingnan po ninyo. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5, mga kapatid. Gusto kong pag-aralan muna natin ito, mga mahal, para malaman po natin, mga kapatid, na kung anong dapat nating ugaliin bilang mga mananampalataya sa gitna ng magulong daigdig. Tingnan niyo, mga mahal, sa Tagalog po. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 5. Ayon sa Ikalawang Timoteo 3, 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo,
mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa maibigin sa Diyos. Amen. Na may anyo ng kabanalan datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Lahat po magsabing praise the Lord. May anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. May anyo ng kabanalan, pero tinanggihan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Halimbawa, tayo po mga minamahal ay may hawak ng Bible, mga kapatid, tuwing gawain. Oh? Tayo po mga minamahal ay magandang kasuotan, may kabanalan. Pero ang sabi rito mga minamahal, yung pag-uugali naman mga kapatid, ay walang pagbabago. Ano-ano po yun? Sabi po rito sa una, darating ang mga panahong mapanganib sa huling panahon. Papanganib na raw eh. Nakikinig po ba kayo? Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Meron na po ba ngayon yan? Marami. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Amen. Mayayabang. Mga mapagmalaki. Mapagtungayaw. Mga minamahal. Mapagmura. Masuwayin sa mga magulang. Ayan, mga kabataan. Lahat ng kabataan magsabing praise the Lord. Ayun. Sa huling panahon daw, mga kabinamahal, masuwayin sa magulang, masagutin sa magulang. Amen ba? Sagot ng sagot sa magulang. Hindi nyo alam, mga mahal, yung magulang, mga kapatid, ang unang nagturong magsalita sa inyo. Amen. Anong unang sinasabi? Dada. Dada. Mama. Di ba? Amen? Pagka nabagit yung dada, tuwan-tuwa yung magulang, mas marunong na magsalita yung anak ko. Ako, grabe talaga. Amen? Ay nung lumaki na mahal, sinagot-sagot naman yung magulang. Lahat ng kabataan magsabing amen. Ayun. Masuwayin sa magulang, walang turing, walang kabanalan, mga minamahal. Banal sa loob ng church, pero sa labas, mga kapatid, wala na. Mga mahal. Hindi tayo makatago sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Walang katutubong pag-ibig. Kunwari lang may pag-ibig, pero wala talagang pag-ibig. Yan ang ibig sabihin yan. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mahal. Mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, hindi tapat, mga mahal. Mga matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, dapat tinanggihan ng kapangyarihan. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga mahal, maalala ko tuloy, mga kapatid, may isang kabataan na ipinasok ko, mga minamahal, yung kanta, yung tape na yung sinaunang kanta ba? Kasi mga minamahal, alam nyo, kapag umabot ka na ng 30 years sa paglilingkod, mga minamahal, mas nabibless ka dun sa mga sinaunang kanta. Mga kapatid. Kasi nung mga sinaunang kanta, first love mo yun eh. Amen ba? Kaya kapag naririnig mo yun, mga minamahal, talagang umiiyak ka, mga kapatid, dadama mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Kasi nararamdaman mo, mahal, yung kainitan eh. Sabi naman ng isang kabataan, mga mahal, napakabadoy naman yan, palitan mo naman. Papuring awitin yan. Sabi man naman ng kabataan, mga minamahal, mga awit eh. Palitan, napakabadoy naman yan. Palitan. Gusto yung mga rock, mga minamahal, mga... Alam niyo mga kapatid, papuring awitin yan. Banal na awitin yan. Amen? Sagradong awitin yan. Kapag inawit mo yan, nanginginig ang demonyo dyan. Amen ba? Praise the Lord. Kaya nga gustong-gustong ipaawit ng mga kasama natin yung awiting mga 3/4 eh. Amen ba? Kita niyo mga minamahal yung mga adults natin. Mga sinauna yung kanilang kanta. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Ano pa mga kapatid ang makikita natin sa panahon natin ngayon? Revelation chapter 22 verse 11. He that is unjust
let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Ngayon, mahal. Tingnan natin sa Tagalog po, beloved. Isunod po natin ang Matthew chapter 24, verse 12. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 11, ang liko ay nagpapaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Ito po ang tandaan natin, may mahal sa huling panahon, sa huling araw. Kung nung una, mga kapatid, may Kristiyanong napakainit sa mahal na Panginoon. Pero bandang huli, mga kapatid, ayaw niya nang dumalo, ayaw niya nang sumamba, ayaw niya nang magpuri, mga mahal, ayaw niya nang maging Kristiyano, mga mahal. Normal yon. Wala kang ibang dapat gawin, mga mahal, kundi paalalahanan lang siya. Pero huwag mong sundan yung kanya pong mga desisyon. Amen ba? Kanya-kanyang kaligtasan natin, mga kapatid. Kahit best friend mo dito ngayon, mga minamahal, pag nanlamig yan at ayaw niya nang maglingkod, umalis na sa katotohanan, huwag mo siyang sundin. Huwag mo siyang samahan. Amen ba? Praise the Lord. Mga mahal, kanya-kanya po ang kaligtasan natin, mga kapatid. Dahil pagdating po ng araw, pag tayo nakaharap na sa mahal na Panginoon, mga mahal, pagdating ng araw, wala na yung best friend mo sa tabi mo. Amen. Wala na po yung BFF mo sa tabi mo, mga mahal, na pinagtatanggol mo at sinasamahan mo palagi. Wala na. Mag-isa ka, mga kapatid. Ma-interrogate, mga minamahal, sa langit. May tanungan sa langit. Kapag tinanong ng mahal na Panginoon sa iyo, mga minamahal, kapag halimbawa nagtanong sa iyo ang mahal na Panginoon, bakit kita papapasukin sa langit? Anong sagot natin? Halimbawa, nagtanong ang mahal na Panginoon sa atin, bakit kita papapasukin sa langit? Anong sagot? Wala. Wala tayong may sagot. Kasi walang karapat-dapat eh. Amen? Sa habag lang ng dakilang Diyos eh. Sa biyaya lang ng mahal na Panginoon. Kaya tayo papapasukin sa langit. Amen ba? Hindi mo pwedeng sabihin, masipag po ako eh. Ako po ay matino. Ako po ay nagpakabanal po ako eh. Marami po akong alam sa Bible. Ako po ay maraming nadalas na kaluluwa sa... Hindi po ganun eh. Hindi tayo nagbibilang mga minamahal ng mabuting gawa natin. Sapagat hindi naliligtas ang Kristiyano sa kanyang mabuting gawa, kundi isa biyaya ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya mga minamahal, lahat ng mananampalataya sa banal na gawain ito, mga kapatid, may pangako ang dakilang Diyos sa atin. Mga mahal, i-rapture tayo ng mahal na Panginoon. Dalhin tayo sa langit, mga kapatid ko. Amen. Ngayon, mga minamahal, ito pang isang sign. Marami pong mga mananampalataya, marami pong mga anak ng Diyos. Sa huling panahon, mga minamahal, makinig po kayo. Magpapabaya sila sa kaligtasan. Marami po sa huling panahon, magpapabaya na sila sa kaligtasan. Matabang na sa kanilang langit. Di baling maimpyerno, mga mahal. Ganyan ang maraming Kristiyano, mga kapatid ko. Sa 1 Timothy chapter 5, verse 15, sabi po ng Bible, mga mahal, sapagkat ang mga iba'y magsisibaling sa hulihan ni Satanas. Tingnan niyo yun. Ulitin natin. Sapagkat ang mga iba'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Amen. At yung Matthew chapter 24 verse 12 sa Tagalog po, mga mahal, tingnan natin. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, mahal na mahal mo ang dakilang Diyos natin. Pero sa paglaganap ng kasamaan, nakikita mo lagi puro kasamaan, mga minamahal sa mundo, nawawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen ba? Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, because iniquity shall abound, sabi ng Bible, the love of many shall wax cold. Mga Kristiyano din yan eh. Mahal na mahal mo ang dakilang Diyos, mahal na mahal mong gawain ng mahal na Panginoon. Pero sa nakikita mong mga mali, mga mahal, minsan mga kapatid ko, kapag hindi ka talaga nakapokus sa kaligtasan,
Hindi ka nakatingin sa mahal ng Panginoon. Nakatingin ka, mga mahal, sa mali na, mga kapatid. Hindi mo namamalayan, wala na yung first love mo. Wala na yung init mo sa mahal ng Panginoon, mga mahal. Hanggang sa maramdaman mo na lang, mga kapatid, wala ka ng ganang dumalo. No? Amen po ba? Oh, wala naman akong mapapala dyan. Yung mga makikita ko dyan, maririnig ko dyan, mga chismis, mga marites. Di ba? Amen po? Kasi hindi tayo nakapokus, mga minamahal. Meron akong isang kwento sa inyo, mga kapatid. Sabi nung isang miyembro sa kanyang pastor, Pastor, kasi tayo lang naman ang tumatawag ng beloved, honorable pastor. Ang tawag nila sa mga pastor nila, Pastor. Pastor, ayoko na. Magbabackslide na ako. Tatalikod na ako. Bakit naman? Basta po tatalikod na ako. Dami kong nakikitang mali dito sa church nyo. Nakikinig ba kayo? O sige, bago mo gawin yan, yung desisyon mo, kumuha ka muna ng isang basong tubig. Puno ng tubig. Tapos hawakan mo yan. Tapos lumakad ka, ikutin mo yung chapel. Huwag matatapon yung tubig, ha? Okay, yun lang po, Pastor. Bago ako magpaalam, yun lang. Kumuha ng tubig. Lumakad mo yun, mahal. Nakatingin sa tubig. Umikot. Pagbalik sa pastor, ang sabi mga minamahal nung pastor niya, may nakita bang mali? Wala po. Nakatingin po ako sa tubig eh. Amen. Sabi ng pastor, yan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag nakatingin ka sa mahal na Panginoon, wala kang makikitang mali. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan natin ngayon. Kasi, ang sabi ng Bible, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mahal. Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, pagsagana ng mali, mga minamahal, ang pag-ibig ng maraming Kristiyano sa dakilang Diyos manlalamig. Pero wag nawa, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade. Amen po? Wag nawa, mga minamahal. Kasi pag nanlamig ka, sabi ng beloved pastor natin, pag nanlamig ka, mainit pa rin ang impyerno. Impyerno hindi nanlalamig. Amen? Pag nanlamig ka, naglalagablab pa rin ang impyerno. At pag tumalikod ka sa mahal ng Panginoon naman, mga mahal, ito tandaan natin. Pag tumalikod ka sa mahal ng Panginoon, nagpabaya ka, mga mahal, ang Diyos galit sa'yo. Si Satanas galit sa'yo. Galit ka sa sarili mo. Wala kang kakampi, kahit sino. Pag nagpabaya ka sa kaligtasan, mga mahal, sinadya mo, mga kapatid, huwag ka nang dadalo, mga mahal, talagang magpapasaway na tayo, mga kapatid ko. Wala na, magkakasala na tayo. Wala ka nang takot sa mahal ng Panginoon. Mga mahal, ganun lang ang sabi ng beloved pastor natin. Galit ang Diyos sa'yo, si Satanas galit sa'yo, ikaw galit ka sa sarili mo. O sino pa kakampi mo? Amen ba? O sino pa malamig? O mahal? Wala na. Magpakainit na tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Praise the Lord, mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Matthew chapter 24 po, verse 33. Mahal, tingnan po natin ang talatang ito. Mateo kapitulo 24, sa Tagalog po, talatang 33. Ayon sa Mateo 24:33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Sabi ng dakilang Diyos, kapag nakita nyo ang mga bagay na ito, yung ating pinag-aralan, mapangarin pa panahon, mga minamahal, magiging hindi magandang panahon, mga kapatid. Kapag nakita nyo mga bagay na ito, sabi ng dakilang Diyos, may mahal, talastasin ninyo. Malapit na siyang babalik. Malapit na siyang darating. Nasaan na siya? Nasa pintuan na ng langit eh. Pababa na. Amen ba? O mahal? Meron nga na naginip, mga kapatid eh. Yung mga angel, mahal, nakasubo na yung trompeta sa kanilang mga bibig.
Mga mahal, nakahanda na eh. Hudyat na lang ng dakilang Diyos ang hinihintay nila, mga mahal. Hipan yung trompeta. Pag hinipan yung trompeta, mga mahal, rapture, mga kapatid ko. Yun na. Amen. Amen, mahal, malapit nang babalik ang mahal ng Panginoon, mga kapatid. Say, praise the Lord. Kaya ito po ang panahon, mga mahal, ng paghahanda. Ito po ang panahon, mga mahal, ihanda na natin ang sarili natin. Ayusin natin ang sarili natin, mga mahal. Tayo po'y maging blessing sa church, mga kapatid ko. Ayusin na natin. Mga mahal, wala na pong panahon para sa mga kasalanan, mga minamahal. Wala nang panahon, mga kapatid, para, mga mahal, gawin yung mga bagay sa sanlibutan. Mga kapatid. Focus tayo sa kaligtasan. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid. Sabi nga, mga mahal ng talatang ito, mga kapatid, wala tayo sa slide natin to. Matthew chapter 24, verse 17 and 18, mga kapatid. Sabi po ng talatang ito, let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house, mga mahal. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Mga kapatid, parabola po ito eh. Tingnan natin sa Tagalog po. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 17 hanggang 18. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Amen. Lahat magsabing amen? Mahin mahal. Yung mga nasa bubungan, sabi niya rito, huwag nang bumaba para kumuha ng anong bagay. Yung mga nasa bukirin, sabi rito, mahin mahal, huwag nang bumalik sa bahay para kumuha ng anuman, mahin mahal. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Bubungan, bukirin. Mahin mahal, wala nang panahon para balikan natin, mga kapatid ko, yung mga bagay na ginagawa natin sa sanlibutan. Wala na pong panahon, mga minamahal, para tayo po ay magpabanjing-banjing. Yung mga nasa bukirin, anong bukirin yon? Ito po ang bukid ng Diyos eh. Itong gawain ng mahal na Panginoon, sabi ni St. Paul, kayo ang bukid ng Diyos, sabi niya. Yung church. Yung mga nasa bukirin, yung mga ginagamit ng mahal na Panginoon, mahal, yung mga tumatayo sa pulpito, yung mga palagi nating kasama sa paglilingkod, yung mga matatapat, mahal, sa pagbibigay, yung mga mainit sa paghayo, mga minamahal. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating trabaho, sa ating gawain yan. Huwag na nating baguhin yan. Amen ba? Mana pa, mga minamahal, lalo pa nating pagsikapan. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Lalo nating pagsikapan. Kung nakikita natin, mga mahal, imagine niyo, mga kapatid ko, magbibigay yung kapatiran natin, napakalaking halaga para lamang po may saayos, mga mahal, yung ating pagsamba sa lugar na ito. Amen po ba? Nakita, mga minamahal, narinig, mga kapatid, na balitaan na mga minamahal, nasira yung ating mga gamit sa lugar na ito. Mga kapatid, imagine niya, napakalaking halaga, hindi lang hinayang. Mga mahal. Amen? Dahil, mga minamahal, iniibig ang mahal na Panginoon. Iniibig ang gawain ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Kaya mga kapatid, palawakin natin yung puso natin. Mga mahal, palawakin natin. Ilabas natin sa pamilya natin. Amen po. Anong ibig ko sabihin, mga mahal? Huwag ka lang nakapokus yung pag-ibig mo sa pamilya mo lang. Palawakin mo. Ilabas mo, mga mahal. Hanggang sa loob ng church. Itong pamilya natin eh. Amen ba? Ito yung totoong pamilya natin. Magkakapatid tayo sa mahal na Panginoon. Isa lang ang Ama natin, ating Ama sa langit, may mahal. Pagdarating ang panahon, mga kapatid, pagdating natin sa langit, magkakapit bahay tayo ron. Amen ba? Praise the Lord. Kaya wala nang anumang bagay, mga minamahal, na makapagpapahina sa iyong kapatid. Huwag na po. Palakasin mo pa. Amen? Encourage mo, mga minamahal, yung kapatid mo. Maghawak kamay tayo. Kapit bisig, kapit kamay, mga minamahal. Na tayo po yung magkaisa, mga kapatid ko. Sumulong tayo. Move on. Amen? Move on lagi, mga minamahal. May pagkukulang yung isa, may pagkakamali, mga minamahal. Sisi. Tapos move on. Amen? Praise the Lord. May mali, nadapa, mga minamahal. Bangon, sisi, mga minamahal. Pray, mga kapatid. Hingi ng tawad.
Pagkatapos, move on. Tuloy-tuloy tayo mga mahal. March forward. Amen. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Ito na po ang panahon, mga kapatid, ng paghahanda natin. Ayusin natin, mga minamahal. Ayusin natin yung puso natin sa mahal ng Panginoon. Pagdating ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin namamalayan, mga kapatid. Rapture na pala. Pag ngayon, hindi na po normal ang mga nangyayari sa ating panahon. Hindi na po normal, mga minamahal. Oh. Katulad niyan, mga kapatid, kung sumusubaybay kayo sa mga balita, mga minamahal, naghahamon ng China ngayon. Hinahamon ng Pilipinas. Dahil sa West Philippine Sea. Amen? Sabi ng China, huwag niyo kaming provokin. Sabi ng China sa Pilipinas. Ano sabi ng beloved pastor? Wala tayong laban sa China. Sabi ng mala pastor mismo, ito, may mahal. Narinig ko sa beloved pastor. Ihilang ng China, lunod tayo. Di ba? And dapat gawin mo yung mahal. Maghanda na tayo. Amen? Maghanda na tayo mga mahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ko alam, baka dito tayo pagsamasamahin sa Bataan. Amen ba? Yung milyon mga mahal na kapatiran, kasya ba dito? Milyon ng kapatiran mga mahal ng Jesus Miracle Crusade. Kasya ba dito mga mahal? Ang plano ng beloved pastor natin, mga kapatid, sama-sama tayo, magpupuri na lang sa mahal ng Panginoon. Kung halimbawa, mga mahal, darating ang panahon, magkatigmaan, World War III, mga mahal. Magkagutom, mga kapatid, magkagulo, lahat, mga mahal. Anong gagawin ng mga anak ng Diyos? Pagtitipon-tipunin tayo ng mahal ng Panginoon na, mga mahal. Magpuri na lang sa mahal ng Panginoon, mga kapatid. Araw, gabi, yun na lang ang gagawin natin. Magpuri, mga mahal, sa mahal ng Panginoon. Amen ba? Kaya yung mga Kristiyanong mahilig, mga minamahal, sa layaw pa ng mundo, man, mahilig pa sa kasayahan, mga kapatid, sa mga gimmick, mahal, baguhin na po natin. Focus na po tayo, mahal, sa ating paglilingkod. Amen? Praise the Lord. Isaiah chapter 55, verse 6 and 7, sabi ng Bible, seek the Lord while He may be found. Yung while, mga minamahal, pansamantala eh. Ibig sabihin, mga kapatid ko, matatapos, mapuputol ang biyaya ng Diyos. Seek the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return into the Lord. Mga mahal. Babalik tayo sa mahal ng Panginoon, and He will have mercy upon him. Amen. Praise the Lord. Kaya paano natin, mga minamahal, sa paanong paraan natin hahanapin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid? Hindi sa mga ribulto, hindi sa mga imahen, hindi po sa kahoy. Ang dakilang Diyos natin, espiritu siya. Hindi siya nakikita, pero nararamdaman mo siya. Amen ba? Pumapasok siya sa puso mo, mga minamahal, babaguhin ka niya. Hindi natin nakikita ang dakilang Diyos, pero makikita mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen ba, mga kapatid ko? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay espiritu, at siya'y kinakailangan sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Amen ba? Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya ang dakilang Diyos po ay mapagpahinuhod sa lahat po ng mga tao sa mundo ngayon, mga kapatid. At mga minamahal, sa kanyang malapit na pagbabalik, mga kapatid ko, sabi ko sa inyo, ang mga anak ng Diyos, anong bili ng dakilang Diyos? Be steadfast in the midst of worsening condition in the world. Mga minamahal. Maging tayo po ay masigasig sa paglilingkod, mga kapatid ko, steadfast ang ating pong espiritual sa gitna po ng palalang mundo, mga kapatid ko. Palala na kondisyon ng ating mundo, mga kapatid. Kinakailangan daw yung mga anak ng Diyos, steadfast na po tayo. Amen ba? Ang nakakatakot yan, may mahal, nakakatakot mahulog sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Nakakatakot yan. Hallelujah. Mga mahal, kung hindi natin paglilingkuran ng mahal na Panginoon sa nais niya, mga kapatid, mabuti pang hindi na tayo sinilang sa mundo.
Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, para sa mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, bago tayo magtapos, mga kapatid ko, anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin? Mga mahal, ito po. 2 Peter po, chapter 3, verse 14. Tingnan natin, basahin natin. 2 Peter chapter 3, verse 14. Ayon sa 2 Pedro 3, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghantay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyo, masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Ihanda po 2 Timothy chapter 2, verse 24, mga kapatid. Sabi rito, minamahal, ito po yung bili ng dakilang Diyos natin sa bibig po ni Apostol Pedro. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Hindi po sa kaguluhan, ano po? Say praise the Lord. Pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, ang sabi rito. Walang kapintasan sa paningin niya. Amen? Yan ang dapat nating ugaliin, mga mahal, sa huling panahon. Ano yung title natin? What manner of person ought you to be? Amen? Anong uri ng pagkatao ang nararapat sa atin sa huling panahon? Anong uri daw? Na masumpungan tayo, sabi dito, na nasa kapayapaan. Walang dungis. Amen ba? Praise the Lord. Sikapin po natin yan, mga minamahal. Kasi kung hindi natin sisikapin yan, wala tayong kaligtasan. Kahit ilang taon na po tayo naglilingkod. Amen ba? Kaya tinuturoan tayo ng salita ng Diyos Tinuturoan po tayo ng Word of God, mga kapatid. Paano tayo magiging perpekto sa kanyang harapan? 2 Timothy 2:24 po, ating beloved. Tingnan natin. Sabi rito, sa huling panahon, ang magiging ugali natin, huwag daw tayo magipagtalo. Tingnan nyo. Sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 24, at ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Amen. Maamo sa lahat. Say amen. Huwag makipagtalo. At mga minamahal, sapat na makapagturo. Kung tayo po'y matagal na sa church, mga kapatid, inaasahan ng mahal na Panginoon, turuan mo yung mga baguhan. Turuan mo sila, mga mahal, akayin mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal. Ano pa, mga kapatid? Ang sabi po ng mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 po. Dapat, mga minamahal, alam natin ang Word of God. Mga anak ng Diyos, dapat po alam natin ang Word of God. Amen. Sabi ron sapat na makapagturo, matiisin. Amen? Lahat ng matiisin dito, magsabing praise the Lord. Mga minamahal ko. Tingnan natin po. Unang Thessalonica chapter 4, verse 11. 2 Thessalonians chapter 3, verse 11 mamaya. Ayon sa unang Tesalonica 4, versikulo 11. At pag-aralan ninyong maging matahimik at gawin ninyong sariling gawain at kayo magpagal sa inyong sariling mga kamay. Amen. Na gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Amen. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Pag-aralan ninyong maging tahimik. Amen. Mga minamahal, anong uri ng pag-uugali ang ating pong ipapakita, mga mahal, sa huling panahon bago babalik daw ang mahal na Panginoon? Pag-aralang maging matahimik at gawin ang sariling gawain. Amen. Huwag mapakialam sa gawain ng iba. Amen. Mangagpagal ng sariling mga kamay. Nakikinig pa po ba? Gising pa po? Amen? Sabi pa rito, 2 Thessalonica 3:11. Tingnan natin ito, mahal, sa ating slide. Sa aklat ng 2 taga Tesalonica, Kapitulo
3, versikulo 11, sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga pakialam sa mga bagay ng iba. Amen. Tingnan nyo mga minamahal ko. Ano sabi ron mga kapatid sa ating nabasa? IT, ulitin natin yung Tagalog. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Tingnan nyo mga kapatid. Pagtuturo yan, mga minamahal sa mga anak ng Diyos. Ano po? Titus chapter 2 verse 7, ako magbabasa. Mga minamahal. Tito, kapitulo 2, talatang 7. Sabi po rito ng talatang ito mga kapatid. Sa lahat ng bagay, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Ayan, kinakausap tayo ng mahal na Panginoon dito. Sa lahat ng bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran, mga minamahal, sa mabubuting gawa. Amen. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Tingnan nyo. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, sa iyong pakikipag-usap sa mga tao, mga minamahal, ipakilala mo raw, sabi ron. Ipakilala mo ang kahusayan, mga minamahal. Yung hindi ka mapipintasan. Amen ba mga kapatid? Hindi ka mapipintasan, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit gagawin natin yon? 1 Peter chapter 2 verse 7. Ako na rin po ang magbabasa. May mahal. 1 Peter chapter 2 verse 7, mga kapatid. Tingnan natin. Ngunit, teka, 1 Peter, 2 Peter, tingnan natin mga mahal. Dahil sa paggawa mo ng mabuti, mga mahal, ay iyong mapapatahimik ang mga palalo, mga kapatid. Mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko. Okay, mga minamahal. Sabi rito, sa paggawa mo ng mabuti ay iyong mapapatahimik ang mga palalo, mga kapatid ko. Kaya yung mga bagay na ito, mga minamahal, pinapaalala ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga kapatid, na mga minamahal, atin na pong gawin, atin na pong ipamuhay, mga kapatid ko, ang ating mga nabasang mga talatang ito, mga kapatid. Mas maigi, mga minamahal, yung tahimik ka, maigi, mga kapatid, yung maamo ka, kaysa doon sa makikitaan tayo ng hindi maganda. Amen po ba, mga minamahal? Tandaan po natin ito, mga kapatid. Wala nang mabautismohan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dala-dala mo na ang banal at sagradong pangalan ng mahal na Panginoon natin. Amen? Kaya huwag nating hayaan, mga minamahal, na maging ang church natin ay mapulaan po ng iba. Amen ba? Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Naniniwala kayo ron? Malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Why have you chosen me? May mahal na Tagalog. Ating pong awitin, mga kapatid. Tinawag tayo, pinili tayo ng mahal na Panginoon para dalhin yung kanyang pangalan. May mahal. Luwalhatiin siya, papurihan siya, mga kapatid. Amen. Bakit ako ay pinili mo bilang anak, batid mo ang aking buhay. Bakit pinatawan mo nilinis, iniligtas sa krus, sa ako'y binayaran. Sa bawat araw
sa langit dumating. Puso ko ay mangha sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sa garaan niyaya niya. Nawa ng pag-ibig niya ay di ko kayang magkaroon at di ko kaya maunawa. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buhay ko ay alay sa'yo hanggang sa langit dumating. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Bago natin muling awitin ang awiting ito, mga minamahal, simulan na po natin ngayon, mga kapatid. Mangarap po tayo. Mangarap po tayo, mga minamahal, na magamit ng mahal na Panginoon. Hindi po tayo dapat, mga minamahal, magkasya. Matuwa dun sa nakakadalo lang tayo, mga minamahal. Nakakapagbigay ng tithes and offering. Hindi lamang po yun, mga minamahal. Pero tayong kanya-kanyang talentong pinagkatiwala ng mahal na Panginoon sa atin. At darating po ang panahon, pag hindi mo ginamit ng tama yan, mga minamahal, maniningil ang Diyos, mga kapatid. Maniningil ang mahal ng Panginoon sa atin. Kaya mga minamahal, i-desire mo sa puso, mahal ng Panginoon, gamitin mo ako. Paano lalago ang gawain mo? Mahal ng Panginoon, paano ako magligtas ng mga tao? Dalhin sa iyong paanan. Gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah. E sa ating inawit, O Diyos, bakit mo ako pinili? Why have you chosen me, God? Hindi ako karapat-dapat sa iyo, mahal na Panginoon. Pero bakit mo ako pinili? Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Oh, oh,
Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, sa dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Maraming salamat sa iyong tulong, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong dakilang biyatabag, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. The words worthy to be praised, O God. Hallelujah, tayo po'y manalangin. Patuloy po tayong magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Patuloy po natin magitin na kailangan po natin ang ating dakilang Diyos. Kailangan po natin ang tulong ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y buong puso magpapakumbaba sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating lakad ay hindi nating sariling lakad. Wala pa tayong magawa sa ganang atin. Kailangan natin na hallelujah ang patuloy patnubay habag. Hallelujah, biyat pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, tayo po'y magsusumamo. Hallelujah, hallelujah. Opo, nakilat mapagpala naming Ama. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat, makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Una-una po namin pinasalamatan sa iyong mahal na Panginoon na dakilang pag-ibig, kabutihan, biyaya at habag sa bawat isa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa patuloy na panalangin po na ay mahalaga ng pastor. Will disadal me their intent prophet, O God. Patuloy po kami nagsusumamo, mahal na Panginoon. Saan niyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkukulang. Tulad nga po na pag-aralan na kilang Diyos. Kami minsan ay nagmamalaki na. Kami minsan, hallelujah, ay wala nang takot na magkasala sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa amin na kilang Diyos. Hallelujah. Ayaw po namin na buhay makasalanan. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon. Tulungan niyo po kami maging karapat-dapat sa iyo. At tulungan niyo rin po kayo, mahal na Panginoon. Hallelujah, maging pagpapala sa iyong banal na gawain. Hallelujah, hallelujah. Gawin niyo po kami tunay na asahin, liwanag sa salibutang ito. Bigyan niyo po kami yung puso mapagmahal sa iyo, dakilang Diyos. Ganun din po mapagmahal sa iyong banal na gawain, mapagmahal sa aming kapwa manampalataya. At ganun din po, hallelujah, mapagmahal sa aming kapwa-tao, dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, aming pinakamahal na Panginoon. At sa patuloy na pangunapanangin ng Belwenwal Pastor Lizada Almeida, dakilang Diyos, hallelujah, patawad. Ayaw po namin ng mga kasalanan, mahal na Panginoon. At patuloy niyo po, hallelujah, punuan ang Panginoon ng Banal na Iglesia. Patuloy niyo po tingin namin ang pangailangan sa iyo. Patuloy niyo po kami pagpalain, mahal na Panginoon. Hallelujah, patuloy din po namin sinasamo sa iyo ang mawang bait kalakasan namin Belwenwal Pastor Will Lizada Almeida, sampo na kilang mga manakalamal sa buhay. At patuloy niyo po pangunahan ang banal na gawain sa dakong narito, dakilang Diyos. Pagpapalang espiritual, physical, ganun din po material na pagpapala. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parehong pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Panginoon. At sa ating mga pangailangan, iliyans po natin ating sarili, isipin po natin ang kamay na ating Belwenwal Pastor, ang siya po nagliliyan sa bawat isa atin. Hallelujah, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman, problema at kahirapan pong lupaypay, dalawang kamay po ang ating itataas. Lahat na makinaan, dalawang kamay ang itataas, ating pong bagitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga pangalan niyo po, mahal na Panginoon, sa pangunapalangin po ng aming Belwenwal Pastor, will disadal me their in time prophet, O God, and with all authorities, sa mga kaparehang pangalan niyo po, dakilang Diyos, sa mga kaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na karamdaman, sakit sa puso, high blood, panglupaypay, hallelujah, stroke, hallelujah, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga samang ugali, panlalamig, panglupaypay, pride of life, vain glory, carnality, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng uri na gawa ng kawig, dimos cast out sa aming kalagitnaan. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga tulungan kahit na aming panalangin. Maraming salamat sa nakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa pamagitan nating pagsigaw. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you po, Brother Ordin Preacher Neville Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon at minsanan